when Mayor Rudy realized that time that he will be the next President of the Republic of the Philippines, you know where he went early morning of May 10? He went to the grave of his mother and prayed over his grave. And he called upon his mother these words, "Ma, tabangi ko." So ayan mga kababayan, pakinggan po natin si Attorney Delgra sa pag-share niya po ng ilang kwento this tungkol is the po kay same words that PRRD. he's calling now upon us. Mga kababayan ko, tabangi ko. And it is this holy hour of this cold April night that as we gather here tonight, he may not hear this, but he knows that we are here in spirit, calling upon the high heavens. Tabangi ko. He has dedicated his entire life to all of us here present and beyond, to Filipinos and even to foreigners, not only those who have married Filipinos and Filipinas, but even those whom he has touched the lives of many. And he has always kept saying this when he started his journey in the political life. When he became mayor in 1989 for 3 terms and became congressman for 1 term and came back to serve Davao City as mayor for 3 terms again, and that's 9 years, and finally became the President of the Republic of the Philippines, not knowing that he will become the President of the Republic of the Philippines. He has always one thing in mind, one thing alone: to make the lives of Filipinos safer and comfortable. And I think to all of you here who are working abroad, to all of you here whose families are left behind, you can fully understand the words of Mayor Rudy, because that has always been his motivation in his public life. You may not have seen him in his private life, but I have seen him in his most vulnerable condition. Kayo, nandito ngayon, magagara at nakatakip dahil sa lamig. Kayo mga Pinoy na mahilig sa ating mga damit na pangbahay. Sa Bisaya pa, nakapurol, nakachinelas, nakapurontong. Dili na niyo ma-imagine si Tatay Digong, si Mayor Rudy Mangana. You may not be able to imagine him, but I have seen him that way, because he is simply that way. Alright mga kababayan, so magre-react po tayo dito sa video clip na nakuha natin kay Sir Alvin and Tourism. Shoutout sa inyo sir, at hiramin natin tong short clip na to, no, na kung saan nagsalita po si Attorney Martin Delgra III. Siya po yung legal counsel ni PRRD, no, sa napakahabang panahon na. At konting background lang po about kay Attorney Martin Delgra. Siya po ay itinalaga bilang chairman under po ng Duterte administration noong 2016 up to 2022. At hanggang sa kasalukuyan mga kababayan ay kasama pa rin po siya ni PRRD, at siya nga po yung isa sa mga naging abogado nito, no? At kung maaalala nyo, si Attorney Delgra din po yung nakasama ni PRRD sa loob po ng Villamor Air Base,
yung sinabi ko kanina doon sa reaction video natin na halos 12 hours daw po yung standoff na bago po na aresto at tuluyang na ipasakay si PRRD sa government chartered plane. So kasama po dyan si Attorney Delgra, at kung maalala nyo, medyo nagkaroon ng kumusyon dyan sa loob na pinapaalis na nga sila, no, dahil para nga mabiyahin na nga po itong si PRRD. Kaya lamang po medyo nga nagkaroon ng konting-konting hindi pagkakaunawaan dyan, pero sa kalaunan din siguro nakita din ni PRRD at napagod na din yung matanda, kaya na lang siya kusang sumama, kasi pati si Kitty Duterte, pati si Miss Hanilet ay talagang tumaas na po yung emosyon sa Villamor Air Base, no, kung saan ayaw na po ni PRRD na makita na magkagulo pa. At hanggang nga sa kaduluduluhan po mga kababayan, inisip pa rin po ng dating Pangulong Duterte yung sitwasyon po ng kapulisan. Diba na-mention niya doon sa ilang mga video viral niya na kumakalat, na sinabihan niya yung mga pulis na hindi siya kalaban, no? At alam niya na yung mga pulis ay ginagawa lamang ang kanilang mga trabaho. So, eto na po mga kababayan, no, habang nagsasalita po si Attorney Delgra dyan, nakaharap po siya sa mga kababayan natin dyan sa Daig na sumama po dyan sa vigil nila, prayer vigil nila dyan. I think kasama din po dyan si Miss Hanilet at kanya-kanyang speech lang siguro sila. So, etong speech ni Attorney Delgra ay patungkol po dun sa nalaman na po ni PRRD na siya po ay magiging Pangulo na ng bansang Pilipinas o yung Republika ng Bansang Pilipinas. At ang una nga po niyang ginawa ay pinuntahan niya po yung kanyang ina na nasa himlayan na, doon po ay sinabi niya ng buong kababaang loob na tulungan siya, no? Siguro yung pagka-mention niyang tabangi siya o tabangan siya, yun yung moment na siguro hinihingi niya yung basbas ng kanyang ina. Bukod sa, syempre, sa Panginoon, humingi siya siguro ng guidance sa kanyang nanay na tulungan siya kung ano yung mga gagawin niyang tama, bigyan siya ng wisdom sa kanyang pamamalakad dito sa ating bansa. So, pinapakita dito sa video na to at sa pag-share ni Attorney Delgra kung gaano ka humble si dating Pangulong Duterte, no? Despite na matanda na siya at wala na siyang nanay, pero still andun pa rin yung respeto niya bilang isang anak sa kanyang magulang. So, nakaka-touch itong natin, no, na panood nating video. Talaga namang marami ang maaantig ang damdamin dito. At shinare din po ni Attorney Delgra yung mga konting pangyayari sa loob po ng Villamor Air Base kung saan hindi nga daw po siya makakasama, kaya ibinulong niya ito kaya dating Pangulong Duterte na hindi siya makakasama dahil wala nga daw po siyang passport. Hindi natin alam kung ang passport niya siguro ay expired na o paso na. At syempre hindi ka naman pwedeng umalis nang wala kang passport, kaya siguro sinabi niya na wala siyang passport at ipinangako niya naman na siya po ay pupunta doon sa Daig, sa ICC kapag siya ay meron na. So ito na yung panahon na yun na after 1 month ay nakarating po siya dyan po sa Daig at binisita niya po yan si PRRD. So personal niya pong kagustuhan niya na bisitahin ang kanyang kliyente, ang kanyang kaibigan. Ay, by the way, si Attorney Delgra pala ay taga Davao din, no? But remember this, he has always kept his promise to the Filipino people that for so long as he lived, his life is always for you, for us, and for others. And I think that is the example that he's showing to us today. Yes. That we are to live not only as Filipinos, not only as English, not only as Dutch, not only as whatever nationality we have, but even as human beings, we live for others. And I think that is the lesson that we have drawn ourselves into in the life of Mayor Rudy. And I hope you will continue to remember
the lessons that we have learned from him, as we continue to learn the lessons from each other. It is not about the building behind us. It is more than that. And it is the reason why we're all here. And as you said, the reason why the many people who would have wanted to come here but cannot. Yes. But they feel one with us, united with us in spirit. Yun po yung ilang mga brief ano natin sa kanya, no? Knowledge about Attorney Delgra. At yun nga po, sabi ko sa inyo, siya po ay naging chairman ng LTFRB sa ano po, sa Duterte administration noong 2016 up to 2022. So, ilan sa mga kanyang pinatubad-labasan natin ay yung sa modernization, yung pagpapalit nga ng mga lumang public transportation para mas maging innovative o mas maging maganda o sumabay sa uso yung ating pampublikong mga sasakyan. So, ayan lamang po yung ilan sa mga naging bahagi po ng kanyang dialogue or yung kanyang speech dyan po sa ating mga kababayan sa Dahig. Pag-share niya po ng ilang mga nalalaman niya kaya dating Pangulong Duterte at pagpapakita na din, no, ng kung gaano kababa si Tatay Digong, no? Napakabait, napaka down to earth na tao. Talagang napakaraming magpapa-testify o testimony sa kanyang kabutihan, kababaang loob at natural na pagiging kwela. So, para sa akin, isang magandang karakter, isang magandang halimbawa ng isang anak ang pagpapakita ng respeto sa magulang, no? Lalo na dito kahit na ang kanyang magulang ay wala na, pero sa mga panahon na siya ay nakakatanggap ng mga ganitong kalaking responsibilidad, tagumpay, hindi niya po nakakalimutan na bisitahin ang kanyang magulang, no? So, ayun lamang po mga kababayan, maraming salamat sa inyong panonood at please, huwag niyo po kalimutan subscribe at patuloy na suporta ng aming YouTube channel, ang Coppers Vlog. Tayo po ay magre-react sa mga videos na makikita natin dito sa Facebook.